Canada has specific border rules for arriving immigrants to ensure na smooth and orderly ang entry process. Dapat ay handa ang mga immigrants o papasok sa Canada na maipresent ang lahat ng kinakailangang documents tulad ng visa at iba pang mga supporting documents sa port of entry. Importante na maging makatotohanan ang sagot, magalang at maging confident sa mga isasagot natin. Kaya naman, for today's video ay pag-uusapan po natin ang mga immigration question na maaari pong matanong sa inyo sa pagdating sa border ng Canada at ang mga posibleng sagot po rito. At ang importante sa lahat ay pag-uusapan din natin ang mga hindi na dapat sabihin kung gusto mong maging smooth ang experience sa immigration officers dahil meron po itong epekto sa desisyon kung makakapasok po kayo ng Canada. Sa video natin for today ay pag-uusapan natin ang mga frequent immigration questions na pwede pong matanong sa inyo at ang mga posibleng isasagot natin at i-highlight din natin ang mga hindi na dapat sabihin. Naalala ko yung kasabihan natin na less talk, less mistake. At sa pagkakataong ito ay pwede po nating i-apply ito sa interview natin sa immigration officers. Again, dahil po ito ay magdedetermine kung makakapasok po kayo sa Canada. Number 1 immigration question, what is the purpose of your visit to Canada? By the way guys, ang sagot natin ay magdedepende kung ano ang ating immigration status. So example natin, sagutin natin ang number 1. Kung kayo po ay international student, just clearly state na you are here to study. Just simply say, I am here to study. At kung kayo naman po ay visitor or tourist, just clearly say you are here to visit. By the way guys, relax lang kayo, wag po kayong kakabahan. Generally, ang mga Canadian border officers ay mababait po and very respectful sa experience namin. Chill lang yung nakausap namin na immigration officer. Since kami po ay family na dumating dito sa Canada, ang tawag nga sa amin ay guys. So talagang chill lang, relax lang, wala namang mabigat na atmosphere or nakakakaba na atmosphere. And then ang ating second immigration question ay usually follow-up question ito ng number 1. Kung kayo po ay dumating as an international student, ang follow-up question po sa inyo, ang number 2 immigration question will be, where are you studying? So, sagutin lang po natin correctly at sabihin natin yung ating school na a-attendand. At kung kayo naman po ay under visitor's visa, ang pwede pong matanong sa inyo, where will you be staying during your visit? So, sabihin lang po natin kung saan tayo talaga titira. Pwede po ito sa ating kamag-anak dito sa Canada or kaibigan. Or pwede naman din na kung wala kayong kakilala at talagang totoo na sa hotel, may mga nabook na kayong hotel or Airbnb, ayun po, yun po ang ating isasagot. Next, number 3 immigration question, how long do you plan to stay in Canada? Kung kayo po ay international student, ang isasagot po ninyo is kung gaano katagal ang inyong program. At kung kayo naman po ay under visitor's visa, ay sabihin nyo lang po how long exactly ang inyong pagstay dito sa Canada. So, ahead of time, naka-prepare na po dapat yan sa atin. Naisip na natin kung ilang buwan ba talaga tayo dito sa Canada or ilang linggo. And it is crucial part po sa visitor's visa na wag po kayong magme-mention about job. Na nandito kayo sa Canada, pumunta kayo sa Canada para maghanap ng trabaho or magstay permanently. Kung meron man po kayong plans ng ganon, dapat po
nasa proseso tayo, alam naman natin na you need to apply for that specific permit. Kung gusto nyo mag-work, pwede naman po, pero idadaan natin lagi sa legal, which is kailangan kumuha ng work permit, at bago tayo makakuha ng work permit ay dapat po ay merong employer or job offer. So again, ang mga work permit po ay employer driven. Dapat po ay makakakuha muna kayo ng job contract bago tayo makakapag-apply ng work permit. Kasi hindi rin po tayo makakapag-proceed sa work permit kung wala po tayong employer. So again, under visitor's visa, it is important na wag po tayong magme-mention about looking for job or magstay permanently sa Canada dahil po malakas ang chances na pwede po tayong ma-denied sa pagpasok sa Canada, o kaya naman ay bibigyan ka lang ng immigration officer ng mas maikling duration of stay dito sa Canada. Na-vlog ko na nga rin po dito sa aming channel ang pagpunta ng aking mother dito sa Canada. Nung pumunta po siya rito, na ubos din niya ang 6 months, binigay sa kanya ay 6 months max. And then, nung pa-expired na, before po mag-expired ay nag-apply kami ng visitor's visa extension niya. At nag-grant naman. Kaya naman po, mahigit 1 year ang kanyang pagstay dito sa Canada. Dahil sa nanganak din po kasi ako, kaya natulungan niya kami dito. So, nung nagbubuntis pa lang ako, dumating na siya rito. And then, hanggang sa naka 1 year old na yung baby, nandito pa rin po siya. Next, number 4, immigration question. Do you have enough funds to support yourself during your stay in Canada? Kung kayo po ay international student at ang funds po ninyo ay galing talaga sa inyo, clearly state lang po na kayo po yung magsusupport sa inyong sarili. And kung meron din kayong sponsor, ay pwede nyo rin pong itong i-mention. And importante lang din guys na maging ready tayo sa mga financial documents na posibleng mahingi. May mga times po, hindi po ito nahihingi. Best recommendation is maging handy ang ating mga supporting documents or financial documents na pwede nating maipresent sa mga immigration officers. And same thing din po ito sa mga under visitor's visa. At bago po tayo pumunta sa last number, sa mga new viewers po ng aming channel, please consider subscribing. We feature videos about student process, work permit, visitor's visa application, immigration topics, and life here in Canada. May mga nagawa na po kaming playlist. Feel free to visit those videos at nakakategorize na po per topic. Makakatulong din po sa inyo ang mga videos na ito. And meron din po kaming preparation videos patungkol sa pagpunta rito sa Canada, kung paano tayo makakapag-prepare, at may mga information po kaming binigay doon based on our experience at mga patungkol dito sa buhay-buhay sa Canada. And last immigration question, why are you arriving in Canada more than 30 days before your program starts? So ito po ay basically para sa mga international students. Marami po sa atin ay nagnanais na makarating ng mas maaga dahil yung iba may plano na para makahanap ka agad ng trabaho or makahanap agad ng apartment. Pero yung patungkol po sa paghahanap ng trabaho, never mention po iyan sa immigration officer. Kasi po, dumating po kayo as international student. Dapat po ang main priority, ang focus po natin, ang parati nating babanggitin sa officers ay patungkol po sa study at hindi sa pag-work. Dahil po may posibilidad na mas matanong pa kayo ng mga follow-up question patungkol dyan. Kaya better not to mention about job hunting. Kaya po kayo pupunta ng maaga sa Canada. So, pwede po kayong sumagot na kaya ninyo gustong pumunta ng maaga ay para makapag-settle, makahanap ng apartment at makapag-ayos, maayos yung mga documents na dapat i-gather at makapag-concentrate sa studies. But for me, the best option po ay dumating sa Canada within a month. So, sa loob po ng 1 buwan, ayun, pwede po nating maplano kung kailan tayo darating doon para mas less question na tsaka less stress na rin. May posibilidad kasi na matanong po
po kayo. And i-add ko lang din na kapag international student po, hanggat hindi pa nag-i-start ang program, ay bawal pong makapagtrabaho, bawal po ang mag-work. Kaya maganda rin na maplano na hindi ganoon kaaga kasi nga mayroon tayong bills na magdedire-diretso tapos wala pang trabaho. Kaya ayun, maganda na maplano natin ng maayos ang pagdating natin na too early at dumating ng sakto lang. Sa ngayon na wala na pong COVID, hindi na po ganoon kahirap yung mga proseso dito. Unlike kasi nung dumating kami as international students year 2021, kasagsagan ng COVID, marami pong mga procedures, kaya nagtatagal din. So, ngayon po, lahat naman na ay bukas, wala na pong mga restrictions, madali na lang maayos yung mga dapat nating ayusin, katulad ng mga SIN number, phone number, bank account, at iba pang mga kailangan. So, madali na lang po iyon. Pwede na po ninyong puntahan agad-agad at within the day, makakakuha po kayo ng resulta sa mga pupuntahan na ito, sa mga documents na ito. At before ko po tapusin ang video na ito, i-remind ko lang din po na ang medical ay may 1-year validity. It is best na makarating po kayo sa Canada, dala-dala ang inyong medical na hindi pa po expired. So ito po ay random, pwedeng matanong sa inyo at pwede ring hindi. May mga kakilala ako na dumating na expired na yung medical at sakto lang na hindi po natanong ng immigration officer. Pero sa case po namin, natanong po siya. So talagang 50-50, hindi po natin masabi kung tatanungin or hindi. Kaya it's best pa rin for me para iwas kaba, ma-enjoy natin yung pag-alis sa Pilipinas. Wala na tayong iniisip na kaba kasi halo-halo na yan. Ma-stress ka, malulungkot, and then kabado sa bagong buhay, mga kaba sa mga immigration officer, tapos kung dadagdag pa na plus medical mo expired pa. So i-work out natin na valid pa yung ating medical pagka papunta na po rito or palipad na dito sa Canada. Congratulations po sa lahat ng approvals. All the best for your journey here in Canada. Kung nagustuhan po ninyo aming video, please give me a thumbs up. Talagang malaking tulong po ito sa aming channel. Take care guys. I'll see you again. Bye for now.